Update naman po tayo sa price monitoring para ho sa mga posible hong magsasagawa ng profiteering o pananamantala dito ho sa mataas na presyo ng mga produkto, lalo ho itong produktong petrolyo. Update ho tayo mula sa mga wet market. May update po dyan, live report si Bombo Betha Servito. Pinaiigting ng Department of Agriculture ang pagbabantay sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga wet market sa buong bansa upang tutukan ang profiteering o ang paniningil ng labis na mataas na presyo sa mga bilihin. Mahigpit na ipatutupad ang mga panuntunan na nag-aatas sa mga trader at retailer na magpaliwanag sa mga biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin gaya ng bigas, gulay, isda at karne. Sa ngayon nakatuon ang Department of Agriculture, katuwang ang Department of Trade and Industry sa price monitoring sa mga pangunahing wet market. Sinabi rin ng Pangulo na normal naman ang mga presyohan. Anya sa Pilipinas, magandang supply ng pagkain, bigas at lahat ng mga basic goods. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., bagaman mauunawaan pa raw ang mga adjustment sa presyo sa panahong tumataas ang gastos sa langis at transportasyon, hindi naman mauunawaan ang profiteering at hoarding. Sa pag-ikot ng ating Bombo Radio News team, nakapanayam natin si Ambrosio Alaan Jr. na isang data collector sa isang wet market. Anya sa ngayon wala naman siyang napansin ng mga nananamantala sa pagpresyo ng mga bilihin. Kaugnay niyan pakinggan natin ang naging pahayag ni Ambrosio Alaan Jr. Ano po ako, data collector po ako. Actually, wala naman ako napansin na mga nanamantala. Sa ngayon po, ang presyuhan po ay ayos lang po. Hindi naman siya, pero nagbabadya na magtataas. Pero sa ngayon, wala namang nakakabahala pang presyo. Ayos lang naman po. Sinabi naman ni Vicky Mirabuenos na isang pork seller na sumusunod sila at tinatapatan ang mga presyohan sa bawat palengke. Narito naman ang naging pahayag ni Vicky Mirabuenos. Oo naman. Yun ang rules and regulation pag hindi tayo sumunod, diba? Baka maano tayo. So, kailangan makikisabay tayo. Kung ano yung kalakaran, yun natin ipapartner, tatapatan ba natin kung ano yung presyohan sa bawat. Inihayag naman ni Leoniza Capco na isang chicken meat seller na sumusunod din sila sa patakaran. Ngunit aminadong maaaring magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa susunod na linggo. Pakinggan naman ang tinig ni Leoniza Capco. Opo, syempre, hindi pwedeng hindi susunod. Batas yun. Sa ngayon, mababa pa. Pero sigurado na yan, tataas na yan. Kasi nga, sa nangyayari sa ngayon, sa panahon natin ngayon, apektado tayo ng mga nangyari sa ibang bansa. Ang mga mahirap, lalo maghihirap. Kasi nga, dire-diretso ang pagtaas ng mga bilihin. Ang pagpapatuloy ng tensyon sa Middle East ay nakaapekto na sa pandaigdigang merkado na nagreresulta sa pabago-bago at tumataas na presyo ng langis na maaari ring magtulak paitaas sa halaga ng mga pangunahing pangangailangan at bilihin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.